martial law. Ang martial law noon, ni Presidente Marcos, tignan mo kung ano yung drug war ni President Duterte ngayon. Pag pusher ka, drug trafficker ka, addict ka, drug protector ka, matakot ka kasi may paglalagyan ka. Ganon din nung martial law. Pag komunista ka, NPA ka, subversibo ka, matakot ka kasi may paglalagyan ka. Kasi kaya ito binaba ni President Marcos ang martial law. Kasi naramdaman na niya na ang komunista matinding umuusad na nun. So, hindi mapipigil. Kailangan baba ang martial law. At isa pang pag term ni President Marcos, sinasabi na po martial law, no. Kasi 21 years in power si President Marcos Ang martial law na-implement lang, mga 9 years lang sa termino niya yun. Pero ngayon, ang mga mainstream media na mag-Marcos martial law, no. 9 years lang in-implement yan. I think it was January 18, 1981. Nilift niya na yung martial law. By virtue of Proclamation number 2045, if I'm not mistaken. Nilift niya na yan. Pero kung maririnig mo ngayon, parang sa buong termino ni President Marcos, martial law. Tsaka napakapayapa ng buhay nung panahon niya. Pinanganak ako after ilang buwan, martial law. Tsaka may isip na kahit sa bata akong edad, may isip ako. Napakamura ng bilihan ng panahon ni President Marcos. Pag dumarating yung lolo mo nun, bigyan ako ng 50 centavos. Mabili ako ng isang soft drinks. Chippy, chichorya. Sa halagang 50 centavos. Ang mga pera na nagsisirculate, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Nagsisirculate. Bakit ko alam sa batang edad ko? May tindahan kami. Ang 5, 10, 25 centavos nagsisirculate na ipangsusukli ko sa nan. Ngayon, maipapansukli pa ba? Di ba pag may sukli ka ngayon, candy na lang. Iba nung panahon ni President Marcos. Maganda. Kaya puro Nutraban sinasabi lang. Hindi nila nababanggit. Pag birthday ni First Lady Imelda Marcos nun, ako lumaki ako sa slum area, sa squatter cell. May dumarating yung Magnolia Chicken. Barangay mismo mag-aatid sa bahay. Galing yan kay Imelda Marcos, First Lady. Maganda nun. Naging walang utang na loob lang ang mga Pilipino nun. Dahil sa mga dilawan na yan. Na-impluensya ng mga artista, pare. Nung mag-ed sa revolution na sinasabi na actually kidnapping yan. Kasabot ang US at ang CIA dyan. Kung magsasalikisik lang sila, malalaman nila yan. Kahit naman si Senator Juan Ponce Enrile namin yan. Kasabot talaga ang US government yan. Why? In 1983, naramdaman na ng US ang pagiging hostile na ni Presidente Marcos sa kanila. Tinatanong na niya yung mga supposed to be mag-compensate na ang US sa Pilipinas sa mga damages na nagawa nila during World War II. Na ayon kay MacArthur, they will compensate kada ulo ng kalabaw na namatay sa digmaan na yan, babayaran nila. Pero anong ginawa? Wala. Tapos nagumpisa na rin na ang gusto na President Marcos nun, yung mga US bases na yan, Clark, Subic, ang mamumuno na dyan, ang magiging camp commander dyan is Pilipino. At ang nakawagayway dyan is bandera ng Pilipinas, hindi bandera nila. Dahil atin tong bansa na ito. Doon na nag-umpisa.
totoo, bumagsak ang ekonomiya sa huling 2-3 taon ni President Marcos. Bakit? Kasi iniipit na nila ang Pilipinas. Hindi na tayo makautang. Inimpluwensya na ng Amerika yung mga bangko na nautangan natin para sa pag-usbong ng ekonomiya natin. Ang pag-export natin ng buko, tubo, saan iniipit na nila para maghirap tayo. Yan ang totoo dyan. Ang pagtalsik ng President Marcos noong 1986, may partisipasyon ng Amerika dyan. Kaya ngayon dapat mag-ingat tayo. Nakamonitor ang Amerika sa eleksyon na ito. At hindi nila naisin na si Bongbong Marcos manalo. Kasi number 1, isipin nila, magiganti si Bongbong Marcos. Hindi naman siguro. Dahil broad-minded itong pamilya na ito. Pero dapat tayong mga Pilipino, tayong mga supporters niya, ingatan natin siya. Sino ang kalaban? Number 1, US. Sabi nga sa inyo, hindi nila naising manalo si Bongbong. Ang CIA, malaki ang partisipasyon sa pagpapatalsik kay President Ferdinand E. Marcos noon. Hindi kwento yan, hindi conspiracy theory yan. Yung Secretary of State nila during that time, nagsulat ng libro yan, nagmayabang dun sa libro niya. And he said to his book, putting Ferdinand Marcos out of power is not a matter of when, but a matter of how. Nakita nyo? Malaking partisipasyon. At tingnan nyo yung interview yung conversation ni Senator Juan Ponce Enrile and Bongbong Marcos. Inamin ni Senator Enrile, may partisipasyon ng Amerika. Ang gusto ni President Marcos noon to fly them to Hawaii. But instead, the US Air Force brought them to Hawaii. Nakita nyo? At si Ronald Reagan, bumaliktad na. Kinongratulate niya na si Corazon Aquino. At alam nyo ba, yung Malacanang na yan, ginawa nilang museum yan after the kidnapping of the Marcoses. Yung planetarium na yan, pipila ka dyan, diyan ka makakuha ng ticket para makapasok ka sa Malacanang. Hindi dyan tumira si Kuratitay nung mapatalsik makidnap yung pamilya Marcoses. Bakit ko alam? My mother is a very big fan of Imelda, the First Lady Imelda Romualdez Marcos, because she's doing good. Hindi lang si President Ferdinand E. Marcos ang dapat natin pasalamatan sa pagganda ng Pilipinas ng panahon nila. Malaki ang partisipasyon ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. Yung Ministry of Human Settlement, siya ang nag-ano niya, ustro niya. Kaya may Bliss, yung Bliss. Yan, mga project houses. Yung Project 4. Ano yan? Uniformed housing yan. Ang bubong niyan nun, asbestos pa Kasi after that na, according to scientists, ang asbestos nagiging cause ng cancer. Pero during that time, yan ang ginagamit na, uniform dyan, magandang mga bayan. Ngayon, pumunta kayo sa Project 4, Quezon City. Mayayaman na yung, hindi mo na makikilala na, pero the Marcoses built that place. Especially, First Lady Imelda Romualdez Marcos. Hindi lang si Ferdinand Marcos ang nagtayo ng Pilipinas noon.
ang mukha ng Pilipinas nun, si First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kaya sasabihin lang, ang dami niyang shoes, 3,000 pairs of shoes. Anong gusto niyo? Haharap siya sa world leaders, naka-duster? Kayo naman. Yan ang mga propaganda ng dilawan. Of course, the First Lady will represent this country in the best way that she could. Yung mga alaalaas na yan, saan of course, may mga momento yan, may mga regalo ang bansa. Pag pinunta ni First Lady, may mga regalo yan. At may mga videos yan. Especially when she went to China. Ang asawa nung ang pinuno ng China, may regalo sa kanya. Alahas. Ano man nakakaawa itong pamilya nito. Kaya mas lalo ko silang hinangan. Actually, I'm planning to vlog one of these days. Para naman, in my own little way, matulungan to si BBM. Walang ano to, I don't know BBM. Gusto ko silang tulungan. Sana, in my own little way, magawa ko yan. Medyo busy pa lang ako dito sa maliit kong farm. I will try my best. First Lady Imelda Romualdez Marcos, BBM, the late President Marcos, Amy Marcos, Irene Marcos. I will try my best. In my own little way, I will help the candidacy of Bongbong Marcos. Because yung heart center na pinatayo ni First Lady, dyan nagpupunta ang mother ko para magpagumot siya. Ang mga Pilipino nagkulang because na-impluensyahan lang siguro ng mga nakalimutan lang magpasalamat sa pamilya niya. After the kidnapping of the Marcoses in 1986, February 1986, I will not say that this people power is kidnapping. The Marcoses were kidnapped by the US Air Force and brought them to Hawaii. Pagkatapos nun, yung Malacanang na yan, ginawang museum yan ng Corazon Aquino administration.